Ang muling pagkabuhay ni Jesus. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. At ang panyong ibinalot sa ulo, hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatakip sa isang tabi. Pagkatapos muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias, ganito ang pangyayari. Sinabi kay Pedro na alagad na minamahal ni Jesus ang Panginoong iyon. Nang marinig ito ni Simeon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Sinabi niya ito upang ipakilala kung papaanong mamamatay si Pedro at sa gayon mapaparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." At marami pang ginawa si Jesus na kung susulatin lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na nasusulat. Sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, purihin ka, Panginoong Yahweh, ng buong puso ko at kaluluwa. Purihin amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Purihin Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Purihin Hesukristo, pagkat siya ay mabuti. Purihin amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Purihin Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Purihin Hesukristo, pagkat siya ay mabuti. Purihin amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan, banal na espiritu, banal na kapangyarihan, malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang ninyong kadakilaan. Ama, maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan. Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, dagat, at lahat ng mga nakikita natin at pati ang ating buhay. Mga isdang naglalakihan sa karagatan,
mga hayop na kinakain sa kalupaan, mga gulay at prutas na nagbibigay sa atin ng kalakasan, mga puno at halamang gamot na ginawa ng Diyos, tinitimpla ito ng parmasyutika upang ipamahagi sa lahat na may karamdaman dito sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. O kay buti mo, Panginoong Yahweh, marapat lamang na kayo'y pasalamatan, kilalanin, paglingkuran, sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Maraming salamat po, Ama, sa magandang umaga. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin dito sa bayang Pilipinas. Sa bayang Marilao, Mekawayan, Ilocos, Mindanao, Mindoro, Bicol, Metro Manila, at sa buong karatig pook, sulok at gitna ng Pilipinas. Maraming salamat po, Ama, sa mahal naming Pangulo na si Bongbong Marcos. Bigyan niyo po siya ng kalakasan, karunungan, kababaang loob, at marunong magpakumbaba sa lahat ng mga taong umaalipusta at nananakit sa kanyang pagkatao. At ang aming mahal na kanyang ina na si Ginang Imelda Romualdez Marcos, si Irene, at ang kanilang mga anak, pagpalain niyo po sila at lagi niyo po silang kalingain. Ilayo niyo po sila sa lahat ng uri ng karamdaman. Ilayo niyo po sila sa kapahamakan. Mahal na Ama, mahal na Banal na Espiritu, mahal na Panginoon Hesukristo, magtatagumpay siya, ang aming mahal na Pangulo na si Bongbong Marcos, sapagkat mahal na mahal po natin siya magpakailanman. Ama, mahal na mahal po namin kayo. Kayo ang aming Diyos ang maghahari sa bayang Pilipinas. Salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen. Ako'y mananalangin sa bayang Pilipinas upang matamo namin, Amang Yahweh, pangunahan niyo nawa ako ng inyong Espiritu. Banal na Espiritu, Panginoon Hesukristo, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan, mula ngayon at magpakailanman. Tayo ay umuko at tayo'y pumikit, tayo'y manalangin na may malinis at magandang puso. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin.
Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin Amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin Jesucristo, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin Amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti.
Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin, Espiritu Santo, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin, Heso Kristo, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siya maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin, Amang Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Maraming salamat po, Ama, sa panalangin na may pasasalamat. Maraming salamat po, Ama, sa walang hanggang ninyong tipan sa akin. Maraming salamat po, Ama, sa karunungan, sa kalakasan, sa kagalingan, at sa lahat ng mga biyaya na ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw dito sa bayang Pilipinas. At sa aming mahal na Pangulo, basbasan niyo po siya at lagi niyo po siyang kalingain. Ilayo niyo po siya sa lahat ng kapahamakan at maghari nawa sa kanyang puso ang kagandahang asal na marunong magpakumbaba
at hindi siya nagagalit pag siya ay nilalait ng mga taong may maraming pamumuhay. Igawad niyo sa Kanya, Amang Yahweh, Banal na Espiritu, Panginoon Hesukristo, ang pagtatagumpay mula ngayon at magpakailanman. Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan, banal na espiritu, banal na kapangyarihan, malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang ninyong kadakilaan. Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. Siya ang ating Ama na paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay at kung tayo'y sumakabilang buhay. Narito ang kanyang banal na salita, ang mabuting balita ng ating Panginoon Hesukristo. The Bible, ang karunungan ng Diyos, ang siyang nagbibigay liwanag sa mga taong nadimlan ng maling pagkilala sa dakilang lumikha. Sambahin natin ang ating Amang si Yahweh at ang ating banal na Espiritu at ang ating Panginoon Hesukristo sa pangalan, Espiritu at katotohanan. Ama, sa umagang ito, pangunahan niyo nawa ako ng inyong karunungan. Gamitin niyo ang aking mga labi upang maipahayag ko ng buong may pagtatagumpay na ang inyong banal na salita dito sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. Kayo lamang ang aming Diyos, ang aming sasambahin na ngayon at magpakailanman. Ang may pandinig, tayo ay makinig upang tayo'y matuto sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Nalinisin niya tayo sa Kanyang pagmamahal. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ayon sa banal na kasulatan. Nagpakita si Jesus sa 7 alagad, ang alagad na minamahal ni Jesus. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto libingan. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Yumuko ito at sumilip sa loob, nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino. Ngunit hindi siya pumasok. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino. At ang panyong ibinalot sa ulo, hindi ito kasama ng mga kayong lino kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus.
Si Maria na nakatayong umiiyak sa labas ng libingan, yumuko siya at tumingin sa loob. Pumasok din ang alagad na naunang dumating, nakita niya ito at siya'y naniwala. At umuwi ang mga alagad. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa naman ay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo'y umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. "Maria," ani Jesus, humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, Guro. Kaya't si Maria Magdalena pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon," at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Kinagabihan ng araw ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinig o nakakandado ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya. Sinabi naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung papaanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo pinapatawarin ay hindi nga pinatawad." Pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwan-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo." Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at maisuot dito ang aking daliri, at hanggang hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran, huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakakandado ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila.
Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Marami pang kababalaghan ang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi nakatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayo si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayon magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mga natala rito'y isinulat upang sumampalatayang kayong si Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayon magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Pagkatapos muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias, ganito ang pangyayari. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako, sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Nathaniel na taga Cana, Galilea, at ang mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Nang magbubukang liwayway na tumayo si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoong iyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Pag-ahon nila sa pangpang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat, hindi napunit ang lambat kahit ganong karami ang isda. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat ng puno ng isda. Hindi nila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 90 metro lamang. Magdala kayo rito ng ilang isda na huli ninyo, sabi ni Jesus. Hali kayo, mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Pangatlong uli na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat maikatlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo, sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling nabuhay.
Muli siyang tinanong ni Jesus, Simeon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, ani Jesus. Pangalagaan mo ang aking mga tupa. Tandaan mo noong kabataan mo pa ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung papaanong mamamatay si Pedro at sa gayon mapaparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, papaano? Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko. Ano sa inyo? Lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yaong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Sumagot si Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa inyo? Sumunod ka sa akin. Ito ang mga alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam namin tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na nasusulat. Ang wika natin. Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan. Pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, kalakasan. Katarungan, pagmamahalan, pagmamalasakit, at pagtatagumpay mula ngayon at magpakailanman. Maghari nawa ang kapayapaan sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. Araw-araw mong ipahayag ang aking banal na salita upang ang lahat ng makakita sa gawain ito ay maligtas. Upang papurihan natin ang ating amang si Yahweh ng buong puso at kaluluwa. Salamat po. Amen. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos kung tayo'y mananalangin at hihingi sa banal niyang pangalan, masasabi natin sa ating mga labi. Maraming salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban. Mga anak, mga kapatid, kung mananalangin tayo sa Diyos, sabihin natin sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Iwika natin sa ating mga labi ang 7 Amen. 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 At manalangin tayo ng 3 Ama namin bago matulog at paggising na umaga. 4 na Ama namin. Kailangan may sound pag kayo'y nanalangin para ang tinig natin ay makarating doon sa kataas-taasan langit mula sa trono ng ating Amang si Yahweh at ang ating banal na Espiritu at ang ating Panginoon Hesukristo. Kailangan bukas ang ating puso, isip at kalooban upang dumaloy ang kanyang kapangyarihan.
Kung karamdaman kung anumang pagsubok ay agad niyang ipagkaloob sa inyo upang inyong mapagtagumpayan. Huwag kayong mahihiya sa ating Amang nasa langit pag kayo'y nananalangin ng 7 Ama namin sa araw-araw. Huwag naman kayong sosobra sa 7 at huwag naman kukulangin sa 7. Kailangan saktong 7 upang ito'y maging mabisa at makapangyarihan. Lilinisin niya ang lahat ng inyong karumihan at ang lahat ng inyong kasalanan. Sa isip, mata, bibig, puso at kalooban. Sapagkat ang ginagawa ninyo ang siyang nakalulugod sa kanyang harapan. Kaya mga kapatid, magulang, mga mahal na kaibigan, magbalik loob tayo sa ating Amang nasa langit sapagkat ito ang ipinahayag ng ating puso, isip at kalooban. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban, patuloy po ninyong kahabagan at patawarin ang lahat ng tumatawag sa inyo sa banal na pangalan. Amang Yahweh, Banal na Espiritu, Panginoon Hesukristo, Ama ko, yan ang kanilang pangalan. Sa lahat ng nakakita ng bidyong ito, mag-like, comment, and share at mag-subscribe po tayo. Para ang susunod na video ay agad niyang ipagkaloob sa inyo upang inyong mapanood. I-share natin ito sa ating mga mahal na kaibigan, kakilala, sa ating mother, father, sister, and brother, upang sila man ay makasamba sa ating Diyos na buhay. Para ang pagpapala at biyaya sa loob ng inyong tahanan sumagana, siksik liglig umaapaw pa. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos. Halina kayo mga kapatid, lumakad tayo sa liwanag na patungo sa ating Amang nasa langit, sapagkat sa Kanya nagmumula ang lahat ng ating pangangailangan. Biyaya sa araw-araw, pag-asa, pagmamahal, kapatawaran at katarungan, pag-ibig at pagtatagumpay mula ngayon at magpakailanman. Binabasbasan ko kayo sa pangalan ng Ama at ng ating Panginoon Hesukristo at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Ama, mahal na mahal po namin kayo. Kayo ang aming Diyos ang maghahari sa bayong Pilipinas. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen. Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. Siya ang ating Ama na paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay at kung tayo'y sumakabilang buhay. Narito ang kanyang banal na salita, ang mabuting balita ng ating Panginoon Hesukristo. The Bible, ang karunungan ng Diyos, ang siyang nagbibigay liwanag sa mga taong nadimlan ng maling pagkilala sa dakilang lumikha. Sambahin natin ang ating Amang si Yahweh at ang ating banal na Espiritu at ang ating Panginoon Hesukristo sa pangalan, Espiritu at katotohanan. Ang wika natin, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat,
karangalan, kapangyarihan, kalakasan, katarungan, pagmamahalan, pagmamalasakit at pagtatagumpay mula ngayon at magpakailanman. Sumainyo nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan mula ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po, Ama, sa magandang umaga. Maraming salamat po, Ama, sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Maraming salamat po sa maganda ninyong kalooban. At sa lahat ng mga taga-OFW, patnubayan nawa kayo at lagi kong ipinapanalangin na lagi sana kayong nasa mabuting kalagayan. Manalangin lamang tayo ng 7 Ama namin sa araw-araw. Makakamtan natin ang pagpapala at tagumpay na ang pag-iingat ng Diyos sa bawat isa na kanyang nilalang ay kaloob niya ito para sa inyong lahat. Kaya ang aking dalangin, naway patnubayan nawa kayo at lagi niya kayong kalingain, ilayo sa kapahamakan at sa lahat ng uri ng karamdaman. Mula ngayon, una ngayon at magpakailanman. Kaya sa ating Diyos na buhay, na handa niya tayong ipaglaban sa kahit na anumang panggigipit ng mga kalaban. Tiyak na tayo magtatagumpay sapagkat kasama natin ang lumikha sa ating buhay na ating Amang si Yahweh, ang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa. Salamat po, Ama, sa walang hanggang ninyong kabutihan para sa lahat ng mga OFW na naririto sa buong bansa at sa buong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po sa ating mula ngayon at magpakailanman. Salamat sa Diyos na buhay. Amen.